Mahina na ang tuhod ko ngayon at puti na ang lahat ng buhok ko pero hanggang ngayon hindi ko malilimutan ang 7 taong iyon. Mga gabing gigising ako na parang pinupunit ang mga kasukasuan ko, mga umagang hindi ko maipaliwanag ang sakit sa buong katawan. Para akong dinudurog habang natutulog. Akala ko sumpa. Kalaunan, nalaman kong hindi pala sumpa ang kalaban ko, kundi tao. Magandang hapon. Ako si Lola Erlinda Morales, 83 anyos, at ito ang kwentong itinago ko sa loob ng higit 4 na dekada. Bago ko simulan, sana pindutin niyo ang like at mag-subscribe sa Tala ni Lola. Sabihin niyo rin sa comments kung tagasan kayo. Gusto kong malaman kung kanino ko ibinabahagi ang kwento ko. Ipinanganak ako noong 1942 sa isang maliit na baryo sa San Mateo, Isabela. Mahirap lang kami. Magsasaka ang tatay ko at labandera ang nanay ko. 5 kaming magkakapatid at ako ang panganay. Hanggang grade 4 lang ang inabot ko dahil kailangan kong tumulong sa bahay habang ang mga kapatid kong lalaki ipinagpatuloy ang pag-aaral. Ganyan ang buhay noon, babae ka, bahay ka. Pagdating ko ng 19 years old, doon ko nakilala si Gerardo Morales sa isang pagtitipon sa kapilya. Tisoy, malinis manamit, at may trabaho sa isang rice mill. Sabi ng mga kapitbahay, "Swerte mo, Linda, jackpot ka!" Hindi uso ang matagal na ligawan noon. 6 na buwan pa lang ay engaged na kami. Pagdating ko ng 20, kasal na kami. Nanirahan kami sa isang maliit pero maayos na bahay sa gilid ng palayan. Ako, nag-aalaga ng bahay, siya, nagtatrabaho. Taon-taon pumupunta kami sa simbahan, nangangarap na saan nabigyan kami ng anak, pero walang dumating. Nagsimula kaming malungkot pero sabi ni Gary, "Mas mabuti yan, tayo muna." 3 taon matapos ang kasal, nag-iba ang lahat. Na-promote si Gary sa rice mill, madalas na siyang pinapadala sa Maynila para mag-meeting. Madalas din siyang ginagabi. Proud ako noon, iniisip kong umaangat siya. Doon magsimula ang unang kirot. Mga daliri kong parang pinipilit, binti kong may hapdi parang sinusunog. Akala ko pagod lang. Nang sinabi ko kay Gary, sinabihan niya akong magpatingin kay Dr. Pascual, doktor ng baryo. At doon nagsimula ang 7 taong impyerno na hindi ko alam, gawa pala ng taong katabi ko sa kama. Unang tingin pa lang ni Dr. Pascual sa akin para mala siyang nakikita. Hinawakan niya ang mga kamay ko, pinagulong ang stethoscope sa dibdib ko, tapos ngumiti na parang walang problema. "Stress lang yan, Linda," sabi niya. "Mas masyado kang iniisip ang bahay. Uminom ka nito, pampakalma." Umuwi akong may dalang gamot pero wala namang nagbago. Tuloy-tuloy ang sakit, parang may kumakain sa loob ng mga kalamnan ko. May mga umagang hindi ko maigalaw ang mga braso ko. Minsan pati mga tuhod ko ay ayaw yumuko. 3 beses akong bumalik kay Dr. Pascual. Sa bawat balik ko, parang mas naiinis siya. "Imbes maturo reklamo, humanap ka ng libangan," sabi niya minsan. Parang imahinasyon ko lang ang lahat. Pero hindi imahinasyon ng sakit. Totoo, ramdam ko, hindi siya basta pagod, hindi siya arte. Hindi siya sumpong gaya ng sinasabi ng ilang kapitbahay. Noong 1967, sinabi ko kay Gary na hindi ko na kaya. Dinala niya ako sa isang espesyalista sa Ilagan City. Gumastos kami halos buong ipon sa x-ray, dugo, urine test, kung ano pang mga machines na ngayon ko lang nakita sa buong buhay ko. Pagbalik ng doktor, malungkot ang mukha niya. Hindi dahil nahirapan siya para sa akin, kundi dahil wala siyang nakita. "Psychosomatic lang yan, Linda," sabi niya kay Gary na parang wala ako sa kwarto. Bibigyan ko siya ng vitamins at mild sedative para makatulog ng mahimbing. Gaya ng utos, gabi-gabi iniaabot ni Gary ang gatas at ang maliit na tableta. "Para makatulog kang mahimbing, Linda," sabi niya, at naniwala ako. Dahil asawa ko siya. Dahil asawang nangakong aalagaan ako sa hirap at ginhawa. Lumipas pa ang mga taon at hindi lang ito basta kirot. Lahat na ng parte ng katawan ko parang lumalaban.
Nangangalagas ang buhok ko, lumalambot ang mga kuko ko, pumapayat ako ng parang tinatangay ng hangin. Sa baryo may mga bulong-bulong na. May sakit daw na hirap gamutin. Baka may lahi sila. Baka cancer. Takot sila sa salitang iyon kaya pabulong kapag binibinggit. Si Gary, lalo siyang naging mailap. Lalong ginabi ang pag-uwi. Minsan naaabutan ko siyang nakatingin sa akin parang stranger ako. At doon na nagsimula ang isang tanong na ayaw kong isipin. Bakit parang mas lalo akong nahihirapan tuwing gabi, tuwing siya lang ang gising? Habang tumatagal, napansin kong hindi na lang tuwing umaga masakit ang katawan ko. Pati buong araw, parang binubugbog ako ng hindi nakikitang kamay. Kahit pag-inom ng tubig, minsan may kirot sa sikmura. Tila ba dahan-dahan akong inuubos ng kung anumang hindi ko maipaliwanag. Noong 1969, halos araw-araw na akong nakaluhod sa harap ng maliit naming altar. Nagsisindi ako ng kandila, nagdadasal ng rosaryo, nag-aayuno tuwing Biyernes. Panginoon, ipakita niyo po sana kung bakit ako naghihirap. Bulong ko bawat gabi. Hindi ko alam kung hinihintay kong gumaling ako o kunin na lang niya ang sakit. Doon dumating ang bagong kapitbahay namin, si Aling Clarita, isang retiradong teacher mula Tugigaraw. Bali-balita sa baryo na iba raw ugali niya. Nagsusulo, naninigarilyo sa balkonahe, nagbabasa ng Ingles na aklat, nagmamaneho pa ng sarili niyang kotse. Kaya hindi raw siya ulirang babae, ayon sa mga tsismosa. Pero sa akin, hindi ko siya nakita bilang masama. Nakita ko siyang kakaiba. At marahil dahil sa sobrang pag-iisa ko, sinubukan kong makipagkwentuhan sa kanya. Isang hapon, habang nagkakape kami, nahulog lahat ng laman ng dibdib ko. Kinuwento ko sa kanya ang sakit ko, ang mga taon kong pagod, ang paglalakad ko papuntang doktor na walang nakikitang sagot. Tahimik lang siyang nakikinig. Hindi tulad ng iba, hindi niya sinabing, sa isip mo lang yan. Hindi niya ako pinayuhan na magpahinga lang. Hindi niya sinabi na arte ko lang. Sa halip, nagtanong siya. Linda, hindi ba tumitindi ang sakit tuwing gabi pagkatapos dumating ang asawa mo? Parang may humampas na malamig na hangin sa batok ko. Hindi ko agad sinagot, ngunit kinabukasan naglista ako. Inobserbahan ko ang sarili ko at doon ko napansin, tuwing ginagabi ang pag-uuwi ni Jerry, halos hindi ko maigalaw ang katawan ko pagkagising. Tuwing maaga siyang uuwi, mas kaya ko pang bumangon. Isang hapon, habang nagtatabi kami ng tsaa, tinitigan ako ni Aling Clarita na parang natatakot siyang sasabihin niya. Linda, tiyak ka bang pinagkakatiwalaan mo ang asawa mo? Nanginginig dibdib ko. Hindi ko masabi kung dahil sa galit o dahil sa takot. Hindi posible. Hindi si Jerry. Ngunit kahit anong pilit kong tanggihan, naitanim na ang buto ng pagdududa. At iyon ang simula ng katotoanang babago ang buong buhay ko. At halos ikamatay ko. Pagkatapos ng usapan namin ni Aling Clarita, hindi ako mapakali. Parang may malamig na kamay na nakahawak sa bato ko tuwing naiisip ko ang tanong niya. Tiyak ka bang pinagkakatiwalaan mo ang asawa mo? Paulit-ulit, kahit anong gawin ko, maglaba, magwalis, magluto, naririnig ko yun sa loob ng ulo ko. Naging mapagmasid ako kay Jerry. Hindi ko alam kung dahil ba sa takot o dahil sa unti-unting pagbuo ng hinala. Kapag umuwi siya, pinakikinggan ko ang yabag niya. Tinitingnan ko kung paano niya ako titignan, kung may kakaiba ba sa tono niya. Pero wala, o baka hindi ko lang makita. Isang hapon, napansin kong tuwing iinom ako ng gatas na inihanda niya, mabilis akong aantukin. Hindi normal na antok, yung biglang lulubog ang kamalayan mo na parang binabagsakan ng una ng ulo mo. Hindi ko man lang namamalayan kung paano ang nakakatulog. Kinabukasan, isinama ko si Aling Clarita sa kusina. Humiling ako. Pwede mo bang tignan ito? Sabay abot ng isang basong gatas at ang maliit na tableta na iniinom ko gabi-gabi. Tinignan niya ito na parang may tinitimbang sa isip niya. Hindi ako doktor, pero ang amoy nito, bakit parang hindi normal? Parang may halong mapaklang chemical. Tumayom ang balahibo ko.
Vitamins lang daw yan. Sabi ko kahit ako mismo hindi kumbinsido. Linda, lumapit siya sa akin at ibinaba niya ang boses niya. May mga lalaking kayang magtago ng mga bagay na hindi mo iisiping kaya nilang gawin. Gusto kong sabihin hindi totoo yon. Gusto kong ipagtanggol ang asawa ko. Pero ang katawan ko mismo ang bumubulong sa akin na may mali. At ang sakit na nararamdaman ko gabi-gabi, unti-unti nang may hugis. Nung gabing yon, nagkunwari akong ininom ang tableta at gatas na inihanda niya. Pero nang lumingon si Jerry para isara ang bintana, dahan-dahan kong itong itinago sa ilalim ng mesa. Tumitig siya sa akin, ngumiti at sinabing, "Matulog ka na mahal." Habang nakapikit ako, naramdaman kong unti-unti siyang lumalapit, sinusuri kong tulog ba ako. Kahit halos hindi ako huminga, alam kong nakatayo siya sa tabi ng kama, tahimik, parang may hinihintay siya. At nang marinig ko ang unti-unti niyang paglabas ng kwarto, doon ako nagmulat, nanginginig. Kinapa ko ang dibdib ko, walang nararamdamang bigla ang antok. At doon ko napatunayan ang isang bagay na ikinawasak ng puso ko. Hindi natural ang inaabot kong antok. At hindi ko alam kung bakit kailangan niyang siguraduhin na tulog ako. Kinabukasan, hindi ko na kayang itago ang kaba sa dibdib ko. Habang nagkakain ako ng almusal, tuyo, itlog at mainit na salabat, halos manginig ang kamay ko. Si Jerry, tahimik lang na kumakain pero ramdam kong may malamig sa kilos niya, parang may tinatago. "Hindi ka ba nakatulog ng mahimbing kagabi?" Tanong niya, hindi tumingin sa akin. "Medyo," sagot ko, pilit na kalmado. "Siguro pagod lang ako." Huminto siya, tumingin sa akin ng diretso. Matagal, parang nag-iisip. "Tandaan mo, Linda, kailangan mong inumin ang gamot mo. Malala ang lagay mo kapag hindi mo tinituloy yun." Para akong sinabuyan ng nagyayelong tubig. Paano niya nalaman na hindi ako agad nakatulog kagabi? Hindi ko na siya sinagot. Natakot ako na baka mahalata niyang nakakahalata na ako. Pag-alis ni Jerry papuntang trabaho, agad kong tinawag si Aling Clarita. Pagdating niya, sinaraduhan ko ng mabuti ang pinto. "Kailangan kong malaman ng totoo," sabi ko. "Handa ka ba sa posibleng sagot?" tanong niya. Hindi ako sumagot. Umupo siya sa mesa at inilabas ang maliit niyang inilulutong panghan para sa tsa. Isang lumang pH test strip na ginagamit daw niya nung nagtuturo pa siya ng science sa high school. "Subukan natin yung gatas," sabi niya. Inilagay namin ng konting gatas mula sa bote na inrekomenda ng doktor. Pagdampi ng papel, biglang nag-iba ang kulay. Mula dilaw, naging mapula. "Linda, hindi normal na mag-react ng ganito ang ordinaryong gatas." Nalaglag ang balikat ko. Hindi ko alam kung iiyak ba ako o sisigaw. Anong ibig sabihin nito? Ibig sabihin, may halong chemical. Hindi ko alam kung ano, pero hindi siya dapat inumin ng tao. Parang umiikot ang paligid ko. Tuwing iinom ako niyon, doon lumalakas ang sakit ko. Tuwing hindi ko iniinom, mas kaya kong gumalaw. "At ang tableta?" tanong ko. Halos hindi lumabas ang boses. Tinignan niya iyon, pinisil, inamoy. Hindi ito mukhang simpleng sedative. Para akong binuhusan ng langis sa apoy ng sarili kong takot. "Clarita, kung totoo man to, bakit gagawin sa akin ni Jerry yan?" Tumingin siya sa akin na may awa. "Hindi ko alam, Linda, pero may isang paraan para malaman natin." "Anong paraan?" tanong ko, humihigpit ang dibdib ko. Dahan-dahan siyang lumapit at bumulong. "Kailangan nating mahuli kung ano ang ginagawa niya habang tulog ka." Buong araw akong hindi mapakali. Para akong nilalagnat sa kaba, hindi dahil masama ang pakiramdam ko, kundi dahil sa ideya na baka matagal na akong binabantayan tuwing gabi habang wala akong malay. Si Jerry parang walang nangyayari. Pag-uwi niya, nagdala pa siya ng pasalubong na bibingka mula sa palengke. Numiti siya, hinalikan ako sa noo at sinabing, "Para sa'yo, mahal, para lumakas ka."
Pero ang niting iyon, may ibang kahulugan na akong sa akin ngayon. Hindi na siya mukhang asawa. Mukha siyang estrangherong may tinatagong malalim na lihim. Pagkatapos namin kumain, inabot niya ang basong gatas. Inumin mo na to bago ka matulog. Kinuha ko ito at numiting pilit. Salamat, sabi ko, sabay tago ng takot sa likod ng ngiti. Pero tulad gagabi, hindi ko ito ininom. Nang lumingon siya para isara ang bintana, ibinuhos ko iyon sa paso ng halaman. Inilagay ko rin ang tableta sa inalim ng unan ko. 10:00 na. Humiga ako, nagpanggap na antok at dahan-dahang pinikit ang mga mata ko. Ramdam ko ang pagtitig niya sa akin. Mabigat. Parang sinusuri kung tulog na ba ako. Ilang minuto pa bago ko narinig ang marahang sarado ng pinto. At doon gumalaw si Aling Clarita mula sa likod ng aparado. Nagtago siya roon bago pa dumating si Jerry. Handa ka na? Bulong niya. Tumango ako kahit nanginginig ang tuhod ko. Nagbigay siya ng maliit na ilaw na halos hindi makita. Isang pocket flashlight. Kapag pumasok siya, huwag ka munang kikilos. Hahayaan natin siyang gawin ang nakasanayan niya. Ilang minuto pa ang lumipas. Tahimik ang buong bahay. Tanging tunog lang ang huni ng kuligrig sa labas. Hanggang sa... Crack! Marahang bumukas ang pinto. Nanlamig ang buong katawan ko. Halos hindi ako huminga. Sumilip siya muna. Parang tinitignan kung tulog na ba ako ng mahimbing. Tapos dahan-dahan siyang pumasok. Tahimik na parang magnanakaw. Umupo siya sa gilid ng kama. Mabagal na humugot ng kung anumang maliit na bote sa bulsa niya. At may inilagay siya sa baso kong nakapatak sa bedside table. Halos malaglag ang puso ko. Hindi iyon gatas. Hindi iyon tubig. Isang malinaw na likido. At tiyak ako na iyon ang dahilan ng lahat ng nararamdaman kong sakit. Aling Clarita, mula sa likod ng kabinet, halos hindi makahinga. Ang kamay niya nakahawak sa bibig, pigilang galit. At nang may gawin si Jerry na hindi ko akalain kaya niyang gawin, doon nagsimula ang impyernong magpapabago sa buong buhay ko. Hindi ko alam kung paano ko napigilan ang sarili kong hindi mapasigaw. Nakaupo si Jerry sa gilid ng kama, hawak ang maliit na bote ng malinaw na likido at dahan-dahang ibinubuhos ito sa baso ko. Parang may inihalo siyang lason sa pagkain ng hayop. Ngulit ang basong iyon, para sa akin. Pagkalagay niya ng likido, marahan niyang kinuha ang isang bulak sa bulsa. Ibinasa niya iyon sa natitirang likido sa bote, saka dahan-dahan niyang ibiniwipe sa labi ko. Sa labi ko? Na para bang gusto niyang masigurong may makapasok kahit konti, kahit hindi ko inumin ng nasa baso. Para akong sinaksak sa dibdib. Si Jerry. Ang asawa kong nangakong ng sa hirap at ginhawa, siya ang mismong nagpapahirap sa akin. Halos mapaiyak ako sa galit pero kailangan kong manatiling walang galaw. Mula sa likod ng aparador, kita kong nanginginig si Aling Clarita. Halos handa nang sumugod sa sobrang pagkasuklam. Itinaas man ng kaunti ang daliri ko. Senyales na huwag paliyon. Hindi pa. Pagkatapos niyang pahiran ng labi ko, tinitigan niya ako ng ilang segundo. Hindi bilang asawa, kundi parang proyekto niyang dapat matapos. Parang sinisigurong gumagana ang ginagawa niya. Tumayo siya, inayos ang kumot ko, at bumulong. Matulog ka lang, Linda, para sa ikabubuti mo. Umumi ang kaluluwa ko sa sinabi niyang iyon. Napakasinungaling. Napakalamig, parang walang puso. Paglabas niya ng kwarto, naghintay kami ng 5 minuto bago gumalaw. Lumapit si Aling Clarita sa kama. Mabilis, ngunit maingat. Totoo pala. Diyos ko. Bulong niya ng lalaki ang mga mata. Hindi ko alam. Hindi ko... No. Sabi ko, nanginginig ang boses ko. Hindi ako pwedeng mabuwal ngayon. Kailangan nating malaman ang lahat. Tinignan namin ang baso. Amoy chemical. Amoy mapait. Pati ang boteng iniwan niya sa bulsa niya kanina.
Napansing nakadikit sa unan ko ang maliit na takip. Clarita, sabi ko, hindi ito gamot. Hindi ito pampakalma. Hindi ito vitamins. At kung matagal mo na itong iniinom? Hindi niya tinapos ang pangungusap. Hindi na niya kailangan. Tumayo ako. Mabagal pero matagas. Hindi ko sigurado kung saan ko kinukuha ang lakas. Galit ba? Takot? O ang wakas ng 7 taong paghihirap? Pinunasan ko ang labi ko gamit ang panyo. Clarita, sabi ko, hindi na ako magiging biktima. At noong gabing iyon, gumawa kami ng plano. Isang plano para hulihin siya. Isang plano para tuluyan siyang mahubaran ng maskarang suot niya. Isang plano para mailigtas ko ang sarili kong buhay. Kinabukasan pagbangon ko, parang may bagong lakas akong naramdaman. Hindi dahil malusog ako, kundi dahil sa unang pagkakataon sa 7 taon, alam ko na kung saan nanggagaling ang sakit. Hindi na ako bulag, hindi na ako nagtatanong ng bakit. May sagot na, at ang sagot ay nasa loob ng bahay ko. Paglabas ko sa kusina, nandoon si Jerry, nagtitimpla ng kape. Kumusta pakiramdam mo? Tanong niya, tila nagmamalasakit. Ngumiti ako ng mahina. Pilit na kalmado. Medyo gumaan, sabi ko. At doon niya ako tinignan, yung tingin na parang sinusukat niya kung gaano na ang epekto ng ginagawa niya. Tinago ko ang panginginig ng kamay ko. Dapat hindi niya mahalata. Hindi pa ngayon. Pag-alis niya papuntang trabaho, mabilis kong pinuntahan si Aling Clarita. Sa loob ng bahay niya, inilatag namin ang lahat ng napag-usapan kagabi. Kailangan nating may ebidensya. Hindi pwedeng salita lang natin. Tama, sagot ko. Nakaupo kami sa maliit niyang mesa. May hawak siyang notebook. Una, sabi niya, kailangan nating malaman kung ano ang laman ng bote, kung pwede nating dalhin sa isang kakilala kong guro sa science na may simpleng reagent tests. Pangalawa, dagdag ko, kailangan nating makita kung ano exactly ang ginagawa niya tuwing tulog ako o iniisip niyang tulog ako. Tumanggo siya. Huwag ka munang umalis ng bahay mag-isa. Kailangan mong manatiling alerto. At, Linda, huwag ka munang inom ng kahit anong ibibigay niya. Nakibas ako. Paano kung mapansin niya? Dapat hindi niya mapansin. Dapat magpanggap ka na wala kang alam. Noong gabing iyon, naghanda kami. Naglagay si Aling Clarita ng lumang instant camera sa ibabaw ng kabinete, yung tipong nagkiklik kapag may gumalaw. Nagtago rin siya ng maliit na ballpen recorder sa ibabaw ng unan ko. Nakabalot si tela para hindi tumunog. Bago pumasok si Jerry sa kwarto, kunwari may sakit ako. Ay, Jerry, parang ang bigat ng ulo ko. Sabi ko mahina. Lumapit siya agad, sinala ang huong ko. Mas lalo mong kailangan ng gamot mo. Lamig na lamig ang sagot niya. Pero ngayong gabi, lahat ng galaw niya ay makukunan, maririnig, at malalaman namin. Paglabas niya para kumuha ng gamot, tumingin si Aling Clarita sa akin. Handa ka na ba? Hindi pa ako handa. Pero, kailangan kong itong tapusin. Kaya tumanggo ako. At hinintay namin ang pagbalik ng taong pinagkatiwalaan ko na siya palang unti-unting pumamatay sa akin. Tahimik ang buong bahay ng gabing iyon. Masyadong tahimik. Parang hinihintay ng mga dingding ang sasapitin ko. Nasa likod pa rin ng aparador si Aling Clarita. Nakayuko. Pinipigil ang bawat hininga. Ako naman, nakahiga, nakapikit. Handang magpanggap na parang wala akong alam. Nang marinig namin ang mabagal na yabag ni Jerry papalapit sa kwarto, halos tumalo ng puso ko sa dibdib. Crack. Bumukas ang pinto. Pumasok siya ng dahan-dahan, parang magnanakaw sa sariling bahay. Umupo siya sa gilid ng kama ko, eksaktong tulad kagabi. Hawak niya ulit ang maliit na bote.
Yung bote ng likidong nagdudulot ng 7 taong impyerno sa katawan ko. Sa loob ng katahimikan, narinig ko ang pag-click ng maliit na kamera sa itaas ng cabinet. Isang ebidensya. Isang patak ng katotohanan. Pero hindi siya tumigil roon. Inilapit niya ang bote sa mesa ko, ibinuhos ang konting likido sa gatas na daladala niya. Pagkatapos, may ginawa siyang mas nakakasindak. Hinawakan niya ang braso ko, hindi marahas, kundi parang sinusuri. Binuksan niya ang aking mga daliri, isa-isa. Pinisil ang mga kasukasan na parang may hinahanap. Parang inaantabayanan niya kung gaano kalayo ang epekto ng ginagawa niya. Mahina pa, bulong niya. Maliit, mahina, pero malinaw sa aking tenga. Hindi pa sapat. Parang tumigil ang mundo sa salitang iyon. Kulang pa? Ano pa ang gusto niyang mangyari sa akin? Ganun na ba ako kaliit sa paningin niya na parang eksperimentong hindi pa umaabot sa tamang epekto? Gusto ko nang pumatak ang luha ko, pero hindi pwede. Hindi ngayon. Inilabas niya ulit ang bulak, binasa sa natitirang likido sa dulo ng bote, at dahan-dahang inilapat sa gilid ng leeg ko. Pagdampi niya, para akong nakuryente sa takot. Sa likod ng aparador, nahawakan si Clarita sa dibdib. Alam kong kailangan na niyang tumigil. Isang maling galaw at baka mapahamak kami pareho. Nang matapos si Jerry, nagtagal pa siya ng ilang segundo sa tabi ko. Matulog ka lang, mahal. Sabi niya kunwaring malambing pero malamig ang tono. At doon ko naramdaman na ang tinig na iyon, ang tinig na minahal ko ng maraming taon, ay wala ng bahid ng pag-aalaga. Wala ng respeto. Wala ng tunay na pagmamahal. Paglabas niya ng kwarto, halos sabay kaming bumagsak sa luha ni Aling Clarita. Ngayon namin napatunayan. Si Jerry hindi lang nananakit, kundi sinasadya niyang unti-unting bawasan ang buhay ko. At kung hindi kami kikilos ngayon, baka maabot niya ang sapat. Hindi ko na maalala kung ilang minuto akong nakatula pagkatapos lumabas ni Jerry ng kwarto. Para akong natanggalan ng kaluluwa. Hindi dahil sa sakit, kundi dahil sa katotohanang kinatatakutan kong aminin. Matagal na niya akong gustong mawala. Si Aling Clarita ang unang kumilos. Lumapit siya sa kama, maingat na maingat. Parang natatakot siya na baka may biglang pumutok na bomba. Linda, bulong niya, nanginginig ang boses. Hindi na to simpleng pananakit. Hindi lang to pang-aabuso. May mas malalim siyang ginagawa. Tumanggo ako, pero wala akong boses. Para akong batang nawala ng tahanan. Para akong asawang nawala ng pagkakakilanlan. Kinuha ni Clarita ang lumang instant camera. Kumurot ang puso ko sa biglaang click na narinig ko kanina. Nakuha niya ang mukha niya, sabi niya, habang tinitingnan ng gumuguhit na litrato. At may kuha rin ng bote. Gamit na to. Ebidensya. Sa wakas, may hawak kaming totoo. Pero hindi sapat ang kuha ng kamera. Kailangan pa naming makuha ang mismong likido. Kinabukasan, pagbukas ni Jerry ng pinto para umalis, mabilis kong hinalong hugat ang drawer niya. Nandoon ang maliit na bote, nakatago sa ilalim ng mga medyas, balot sa lumang panyo. Inabot ko kay Aling Clarita. Kunin natin sa teacher mong kakilala, sabi ko. Tara na, sagot niya. Sumakay kami sa tricycle papunta sa isang maliit na lumang eskwelahan kung saan nagtuturo pa rin si Ma'am Jocelyn, dating kasama ni Clarita. Hindi kami nag-aksaya ng oras. Pagdating doon, ipinaliwanag namin ang sitwasyon. Si Ma'am Jocelyn na sanay sa basic chemical test sa laboratory ay naglabas ng mga reagent at beakers. Kahit hindi ko agad masasabi kung anong eksaktong substance ito pero malalaman natin kung delikado. Isinawsaw niya ang isang test strip. Nagkulay itim. Mabilis. Mabagsik. Naku Linda, sabi ni Ma'am Jocelyn nag-aalala. Kung matagal mo nang nalalanghap o nalulunok kahit konti nito, malaking himala na buhay ka pa. Para akong binugsakan ng mundo. Bakit niya gagawin to sa akin? Bulong ko. Tinapik ako ni Clarita.
Yan ang kailangan nating malaman. Pero bago pa kami makaalis, may dumating na text sa kanya ni Clarita mula sa kapitbahay. Clarita, hinahanap ka raw ni Jerry. Paikot-ikot sa bahay mo, galit ang muka. Nagkatinginan kami. Nanginig ang kamay ko. Nakikiramdam. At mas lalong lumakas ang kaulap ko na dari sa natuklasan ko. Kung hindi kami makakauwi ng maingat, baka hindi na niya ako hayaang huminga pa ng isang gabi. Mabilis ang tibok ng puso ko habang nakaupo kami sa lumang science room ni na Ma'am Jocelyn. Parang unti-unting umiinit ang hangin sa paligid namin. Hindi dahil sa panahon, kundi dahil sa mensaheng natanggap ni Aling Clarita. Hinahanap kami ni Jerry. At hindi basta paghahanap. Galit daw ang muka. Hindi ako pwedeng umuwi. Sabi ko, halos pabulong pero puno ng takot. Huwag ka mag-alala, sagot ni Clarita habang pinipisil ang kamay ko. Hindi ako papayag na may mangyaring masama sa'yo. Si Ma'am Jocelyn naman tahimik lang pero halatang nag-aalala. Mga anak, sabi niya, kung anong substance man yan, delikado. Kailangan niyong mag-ingat at mag-report na kayo sa pulis. Pero hindi kami basta pwedeng pumunta agad sa pulis. Wala pa kaming sapat na ebidensyang makukuha nila bilang legal. May litrato kami. May test strip. May bote. Pero walang direktang pruweba kung gaano katagal at gaano kalala ang ginagawa niya sa akin. At higit sa lahat, kung pupuntahan namin ng pulis, malalaman iyon ni Jerry. At kapag na-cornered siya, baka mas lalo kaming mapahamak. Kaya nagplano kami, hindi para sumugod agad, kundi para umuwi ng ligtas. Linda, sabi ni Clarita, sa pag-uwi natin, ikaw ang mauunang bumaba. Kunwari, galing ka lang sa tindahan. Ako bahala kung sakaling magtanong siya kung saan ako nanggaling. Ano sasabihin mo? Tanong ko. Na nagpunta ako sa kapatid ko sa kabilang barangay. Hindi niya alam kung sino ang mga kamag-anak ko. Tama siya. Hindi alam ni Jerry kahit ang simpleng detalye tungkol sa buhay ni Clarita. Habang pauwi kami sakay ng tricycle, ramdam ko ang bawat pag-uga. Parang kasabay ng pagyanig ng sasakyan ang takot ko. Nang palapit kami sa bahay, nakita ko agad si Jerry sa tapat. Nakapamanewak, paikot-ikot, halatang mainit ang ulo. Pagbaba ko, ngumiti ako ng mahina. Asan ka galing? Tanong niya kaagad, madiin ang boses. Sa tindahan. Nahilo kasi ako kanina kaya naglakad-lakad sandali. Sagot ko, pilit na normal ang tono. Tinitigan niya ako mula ulo hanggang paa. Parang sinusukat kung nagsisinungaling ako. Maya-maya dumating si Aling Clarita. Jerry, batiin niya. Kunwari wala siyang alam. Naging sa kapatid ko. Nag-usap kami tungkol sa lupa niya. Iba ang ekspresyon ni Jerry. Hindi kumbinsido pero hindi rin sigurado. Tumanggo lang siya. Pero ramdam ko ang bigat ng tingin niya sa amin. Pagpasok namin sa bahay, bulong sa akin ni Clarita. Linda, mas nagiging delikado na siya. At hindi ka pwedeng mag-isa kahit isang segundo. At dun ko naramdaman, kung hindi kami kikilos agad, baka maunahan niya kami. Pagkatapos ng tensyon sa labas ng bahay, halos hindi ako makahinga sa loob. Ramdam kong nakabantay si Jerry kahit hindi ko siya nakikita. Para bang bawat kilos ko ay may mata siyang nakatutok. Si Aling Clarita naman naupo sa upuan malapit sa pintuan. Kunwari nag-aayos ng mga bitbit niya. Pero alam kong nakaalerto siya. Handa kung sakaling may bigla ang gawin si Jerry. Aakyat lang ako sandali, may kukunin ako, sabi niya. Pareho kaming napatigil. Wala namang kailangang kunin doon. Wala siyang binanggit na may kailangan siya. Pag-akyat niya muli sa kwarto, mabilis akong lumapit kay Clarita. Clarita, baka alam na niya. Bulong ko, halos mawala ng boses sa takot. Hindi, sagot niya. Kung alam niya, hindi siya magiging ganito katahimik. Pero dapat tayong magmadali. Kailangan nating ayusin ang lahat bago dumilim ang sitwasyon. Huminga ako ng malalim. Pilit na kinakalma ang sarili. Tama ka.
Pero ano ang susunod nating gagawin? Inilabas ni Clarita ang maliit niyang notebook, yung ginamit niya kagabi habang nagpaplano kami. Una, kailangan nating magtago ng mga ebidensya sa lugar na hindi niya mahahanap. Hindi pwede rito sa bahay mo. Sa bahay mo? Tanong ko. Delikado rin. Siya ang unang iisiping puntahan. Nag-isip kami. Ilang segundo lang pero parang oras. Si Ma'am Jocelyn, mungkahi ko. Hindi siya kilala ni Jerry at hindi siya basta-bastang pupuntahan ng sinuman. Tumanggo si Clarita. Tama. Doon natin ilalagay yung mga litrato, ang bote, pati ang recorder. Pero may isa pang problema. Clarita, sabi ko, paano tayo lalabas? Baka sundan tayo. Hindi ngayon, sagot niya. Hintayin natin siyang matulog. Sa oras na yon, doon tayo kikilos. Nang bumaba si Jerry mula sa kwarto, dala niya ang maliit niyang bag. May pupuntahan lang ako sandali sa kabilang bayan. Mga 1 oras lang. Pero hindi ako naniwala. Hindi na ako bulag sa mga dahilan niya. Hindi na ako mangmang sa mga sandaling alis. Nang umalis siya, mabilis kaming kumilos. Kinuha namin ang kamera, ang bote, ang tissue na may bakas ng likido, at ang ballpen recorder. Binalot namin sa lumang panyo. Ipinasok sa bag ni Clarita. Ngayon na, sabi niya, habang wala pa siya. Lumabas kami ng maingat. Halos hindi umuungong ang tsinelas namin sa semento. At habang tumatawid kami papunta sa waiting shed, hindi ko maiwasang lingunin ng bahay namin. Isang bahay na minsan ay naging tahanan. Pero ngayon ay isang bitag na maaaring maging libingan ko. Hindi ko alam na mismong oras na umalis kami, ay may isang pares ng mata ang nakamasmas mula sa likod ng puno. At hindi iyon mabait na mata. Habang papalayo kami ni Aling Clarita, dala ang bag na puno ng ebidensya, ramdam ko ang bigat sa dibdib ko. Hindi lang dahil sa takot, kundi dahil alam kong bawat hakbang namin ay pwedeng maging huling pagkakataon kong lumayo mula sa panganib. Pagdating namin sa waiting shed, naghihingkay kami ng tricycle papunta kina Ma'am Jocelyn. Tahimik ang paligid, maliban sa iilang batang naglalaro ng hollen sa kanto. Pero sa likod ng katahimikan na iyon, may gumuguhit na pakiramdam sa batok ko. Parang may nakamasid. Clarita, mahina kong bulong. May pakiramdam akong may sumusunod sa atin. Tumingin siya sa paligid. Wala naman ako nakikita, sagot niya. Pero halata rin sa mukha niya ang kaba. Pero dapat tayong magmadali. Nang may parating na tricycle, agad kaming sumakay. Pero bago pa umusad, napansin ko, sa may likod ng puno ng mangga, may lalaking nakasilip. Hindi ko kita ang mukha dahil natatakpan ng sombrero. Pero ramdam ko ang lamig ng mga mata. At ang tindig, kilala ko iyon. Si Jerry. Hindi ko sinabi kay Clarita. Ayokong mabahala siya. Ayokong tumili siya at mapansin kami. Kailangan naming maging tahimik. Kailangan naming makarating sa pupuntahan bago pa siya kumilos. Pagdating namin kina Ma'am Jocelyn, mabilis naming ipinasok ang mga ebidensya sa isang lumang metal box. Ilalagay ko ito sa ilalim ng lumang filing cabinet sa science room. Walang iisip na hanapin yun doon. Maraming salamat po. Halos maiiyak kong sagot. Huwag mo akong pasalamatan, tugon niya. Ang asawa mong yan, hindi nakaraniwan ng ginagawa. Kung hindi kayo kikilos, baka may mangyaring mas masama. Habang pauwi kami, mas tahimik si Clarita kaysa dati. Linda, sabi niya, nararamdaman kong mas nagiging mapanganib ang mga araw mo kasama siya. Tingin mo ba, susundan niya tayo? Tanong ko. Posible, sagot niya. Lalo na kung napansin niyang may hindi tama. Pagdating namin sa kanto ng street namin, naglakad kami pababa ng daan. Pero bago kami makarating sa mismong bahay, may kotse na dahan-dahang huminto sa tabi namin. Binuksan ang bintana at doon ko nakitang malinaw. Nakaupo si Jerry sa loob, nakasandal, nakatingin ng diretso sa akin. Ngiting walang init, walang buhay, walang asawa.
Magandang hapon, sabi niya. Pero ang tono, hindi pang asawa, hindi karaniwan. Parang nangaasar, parang alam niyang may tinatagong hindi ko inaamin. Tara, Limba, sumakay ka na. Iahatid kita pa uwi. At sa sandaling iyon, nakita ko sa mga mata niya, hindi na ako asawa sa tingin niya. Isa na akong target. Nanlalamig ang mga palad ko habang nakatayo ako sa gilid ng kalsada, nakaharap kay Jerry na nakaupo sa loob ng kotse. Si Aling Clarita, kahit hindi nagsasalita, bahagyang humarang sa unahan ko. Hindi halata, pero sapat para pigilan akong mapalapit agad sa sasakyan. Sumakay ka na, Linda, ulit ni Jerry. Mas madiin ang tono. Hindi siya galit. Pero mas nakakatakot yun. Kalmado siya. Ang uri ng katahimikang may balak. Ngumiti ako, pilit, para hindi niya halatang nanginginig ako. Ah, Jerry, naglalakad pa kami ni Clarita. May kukunin pa sana kami. Hindi kumurpik ang mga mata niya. Talaga? Oo nga ang sagot ko sa isip, pero hindi lumalabas sa mukha ko. Bakit hindi mo sinabi kanina? Ang tanong na yun, hindi simpleng tanong. Parang test. Parang gusto niyang hulihin kung nagsisinungaling ako. Bago pa ako makasagot, sumingit si Clarita. Jerry, ako nagsabi kay Linda na samahan ako. Masama pakiramdam ko kanina. Hindi na nga kami nagtuloy. Napatingin siya kay Clarita. Hindi numiti. Hindi rin kumibo. Tumingin lang. Matagal. Malamig. Mapanuri. Ihatid ko na kayo. Aning niya. Hindi iyon alok. Parang utos. Ngumiti ulit si Clarita. Ay hindi na kailangan. Malapit na tayo. Maglalakad na lang kami. Pampalakas din. Pero bago pa niya matapos ang pangungusap, binuksan ni Jerry ang pinto ng passenger seat mula sa loob at itinulak palabas. Isang malakas na signal. Isang malinaw na pahayag. Sumakay ka, Linda. Tumibok ng malakas ang tuso ko. Kung tatanggi ako ngayon, magdududa siya. At kapag nagduda siya, baka wala na akong bukas. Kaya ngumiti ako at tumango. Sige, Jerry, sasakay na ako. Nagulat si Clarita pero hindi siya nagpakita ng emosyong. Hinawakan niya ang braso ko. Linda, sure ka? Tumango ako ng bahagya at sa loob ng tango na iyon ay ibinulong ko. Kailangan. Sumakay ako sa kotse. Dahan-dahan kong isinara ang pinto. Paglingon ko, nakita kong nakatayo si Aling Clarita sa gilid ng kalsada. Hawak ang bag na may ebidensya at ang mukha niyang puno ng kaba para sa akin. Si Jerry, hindi nagsalita. Hindi tumingin sa akin. Tiningnan lang niya ang daan. Sa kamarahang pinaandar ang sasakyan. Ngunit ang katahimikan niya, mas maingay pa sa sigaw. Nararamdaman ko, may balak siya ngayong gabing iyon. At maaaring hindi ako makababa ng kotse ng buo kung mali ang isang galaw ko. Tahimik ang loob ng kotse, pero parang may umuugong sa tenga ko. Ang malamig na hangin mula sa bentilador, ang ikot ng gulong sa sementadong kalsada, lahat iyon ay parang nagbabadya ng panganib. Hindi ko alam kung saan ako dinala ni Jerry pero hindi ito ang daang pauwi. Jerry, hindi ito papunta sa bahay. Mahina kong sabi, pilit na kalmado. Hindi siya tumingin. Hindi rin bumagal ang takbo niya. May dadaanan lang tayo. Sagot niya, malamig. May dadaanan? Gabi na. At walang tao sa daang iyon. Ang tanging ilaw lang ay mula sa poste na paminsan-minsang dumadaan sa bintana ng kotse. Hinawakan ko ang laylayan ng damit ko. Pilit tinatago ang panginig ko. Pwede bang bukas na lang, Jerry? Masakit ang likod ko. Parang sasama ang pakiramdam ko. Ngumiti siya ng bahagya, pero hindi ngiting may malasakit. Ngiti iyon ng taong may alam na hindi mo alam. Matagal ka nang masama ang pakiramdam, Linda. Kailangan mo ng pahinga. Pahinga. Sa bibig niya, parang may ibang kahulugan ng salitang iyon. Lumiko kami sa isang makipot na daan na papunta sa lumang irrigation canal. Nung kabataan namin, dito kami nagde-date. Ngayon, parang liblib na lugar na walang makakaranig ng sigaw. Bakit dito?
Tanong ko, mas lumalakas ang kaba para makalanghap ka ng sariwang hangin. Hindi ko kayang paniwalaan yon. Hindi na ako tanga. Hindi na ako bulag. Nang huminto ang sasakyan, hindi ko alam kung ano ang uunahin. Ang takot? Ang galit? O ang instinct ko para mabuhay? Kinuha niya ang bote mula sa bulsa at doon ko napatunayang tama kaming lahat. Jerry, hindi mama-voice na ko nanginig na. Ano ba talaga yan? Tumingin siya sa akin. Saglit lang, pero sapat na para makita ko ang totoo. Walang emosyon, walang pag-aalala, walang kahit anong natitirang pagmamahal. Para sa'yo. Sagot niya. Isang sagot na mas nakakatakot kaysa sigaw. Hinawakan niya ang baso, inilagay ang bote sa ibabaw nito, at marahang itinulak papunta sa akin. Inumin mo. Parang bumaliktad ang mundo ko. Alam ko kung ano ang mangyayari kapag ginawa ko iyon. Alam ko kung ano ang plano niya. Pero bago ka pa mabuksan ang bibig ko para sumagot, crack! May malakas na tunog na parang bato na tumama sa pintuan ng kotse. Napasigaw si Jerry. Napatigil ako. At nang lungingon namin, may tao sa dilim. At alam kong hindi iyong multo. Hindi rin pulis. Isa lang ang taong gagawa ng ingay para iligtas ako. Si Aling Clarita. Nagkatinginan kami ni Jerry nang marinig ang malakas na crack mula sa dilim. Kita ko ang iritasyon sa mukha niya at sa unang pagkakataon, may nakita akong takot sa mga mata niya. Hindi dahil natatakot siya para sa akin, kundi dahil alam niyang may nakakita. Dito ka lang. Marinim niyang sabi, sabay bukas ng pinto. Pero hindi ko siya sinunod. Dahan-dahan akong bumaba ng kotse, nanginginig ang tuhod pero hindi ako umatras. Si Clarita! Natakot at nabaalang akong sabihin, bakit nandyan ito? Delikado ito ha? Natatawa lang si Jerry sa kanya. Clarita, anong ginagawa mo rito? Alam ko ang lahat. Alam ko ang nilalagay mo sa inumin ni Linda. May ebidensya kami. Parang binuhusan ng apoy ang mukha ni Jerry. Hindi takot ang nakita ko sa mata niya. Galit. Galit na parang handa siyang lumusob sa kahit sinong hahadlang. Lumapit siya kay Clarita. Mabilis, parang mabangis ang hakbang. Anong sinabi mo? Ebidensya? Nakita kong napaatras si Clarita pero hindi siya umatras ng tuluyan. Hindi mo na tayo kayang patahimikin. Hindi na ngayon. Jerry. Hindi mo naiintindihan, Clarita. Mas mabuti ang ganito. Mas mabuti kung... Hindi niya na ituloy. Kasi bigla kong sinigaw. Jerry, tama na! Tumigil siya. Tinignan niya ako. At ang tingin niyon, hindi tingin ng asawa. Hindi tingin ng dating kasintahan. Tingin ng taong nagtataka kung bakit buhay pa ako. Dahan-dahan akong bumaba ng kotse, naninginig ang tuhod pero hindi ako umatras. Alam ko na ang totoo. Hindi mo na ako maloloko. Nanigas ang panga niya. Linda, hindi mo dapat. Pero bago niya matapos ang sasabihin, humakbang si Clarita sa gitna namin. Nasa akin ang lahat ng ebidensya, Jerry. At kung may gawin ka pang masama, lumapit siya ng hindi natitinag. Lahat malalaman, hindi mo na tayo kayang patahimikin. At doon ko nakita sa mukha ni Jerry ang unang piraso ng pagkakatalo. Pero hindi pa tapos, hindi pa siya sumusuko. At alam naming lahat, delikado pa ang gabing iyon. Tumitibok ng napakalakas ang puso ko habang nakaharap kami ni Jerry sa gitna ng madilim na kalsada. Tanging headlights lang ng kotse ang nagbibigay ng liwanag. Ang hangin, parang mabigat at malagkit. Tila nagbabadya ng kapahamakan. Si Aling Clarita, kahit nanginginig ay nakatayo sa pagitan namin. Para siyang pader na handang sumalo ng anumang galit ni Jerry. At doon ko tunay na nakita kung gaano kalaki ang puso niya para sa akin. Umalis ka sa daan, Clarita.
sabi ni Jerry. Mababa ang boses pero puno ng banta. Hindi, sagot niya, hindi umiwas. Hindi ako aalis. Hindi ko hahayaang saktan mo si Linda ulit. Nagising ang galit sa mukha ni Jerry, hindi na niya kayang itago. Hindi mo naiintindihan, ani niya. Matagal na siyang naghihirap. Mas mabuti kung... Kung ano, Jerry? Putol ko, napalakas ang boses ko. Kung mawala na ako? Napatigil siya. Isang segundo ng katahimikan na parang sumigaw ng katotohanan. Alam ko na. Alam niya na alam ko. Lumapit siya ng isang hakbang. Tinigas ni Clarita ang balikat niya. Ako naman, huminga ng malalim at humarap ng diretsyo. 7 taon mo akong pinahirapan, sabi ko. Akala ko malas. Akala ko sumpa. Pero hindi pala Diyos ang nagbigay ng sakit ko. Tumingin ako sa kanya. Diretsyong-diretsyo. Ikaw pala. Umangat ang sulok ng labi niya. Isang ngiti na hindi ko pa nakikitang lumabas mula sa taong nakasama ko ng kalahati ng buhay ko. Hindi mo kaya ang buhay ng mag-isa, Linda. At ako rin, hindi ko kayang... Naputol siya. Naghanap ng salita. Hindi ko kayang iwan mo ako. Hindi mo ako pwedeng iwan. Nanginig ako. Hindi dahil sa lamig, kundi sa kabaliwan ng paliwanag niya. Jerry, halos hindi lumabas ang boses ko. Hindi naman ko sinabing iiwan kita. Pero darating ka doon, sabi niya. Lahat ng tao umaalis. Lahat. Ayoko na. Kaya pala, hindi dahil galit siya sa akin. Hindi dahil may gusto siyang kapalit. Kundi dahil takot siyang mawalan. Takot na takot hanggang sa pumili siya ng pinakamadilim na paraan para hawakan ako. Pero hindi yun pagmamahal. Hindi yun pag-aalaga. Yun ay pagkontrol. At halos ipapatay niya ako para doon. Napaatras siya ng konti. Hindi dahil sa amin, kundi may anino mula sa malayo. May paparating na motor. Isang nakasisilaw na ilaw. Isang mabilis na ugong. At nang makalapit, tumigil ang motor sa mismong tabi namin. At ang boses na sumabog mula rito ay pamilyar, matapang, galit na. Linda? Anong ginagawa mo rito? Ako'y napaigtad dahil lang nakasakay. Ang pamangkin kong si Mario at hindi niya alam kung anong impyerno ang pinasok niya. Tuminto ang motor sa harap namin. Halos sumayad ang gulong sa bato sa gilid ng daan. Bumaba si Mario, hingal, pawis at halatang nagmamadali. Kitang-kita ko ang pag-aalala ng mata niya nang nakita kaming tatlo. Ako, si Clarita at si Jerry na parang handang sumangabog anumang oras. Tita Linda, bakit ka nandito? Ang lakas ng kutob kong may masamang... Napatigil siya nang makitang mukha ni Jerry. Kumuyom ang kamao ni Mario. Tito Jerry, anong ginagawa niyo rito? Bakit nasa gitna ng gabi si Tita Linda sa lugar na to? Hindi sumagot si Jerry. Tumingin lang siya kay Mario na parang binabasa ang kaluluwa nito. At alam kong tinitimbang niya kung kaya niya bang paalisin ang pamangkin ko o kung may kailangan siyang gawin para mapatahimik ito. Lumapit si Mario sa tabi ko. Marahan pero protektado ang galaw. Tita, umuwi na tayo. Hindi maganda to. Bago ako makasagot, sumingit si Jerry. Hindi ka kasali rito, Mario. Pamilya namin to. Asawa ko siya. Pamilya? Balik ni Mario puno ng puot. Kung pamilya siya sa'yo, bakit nanginginig siya? Bakit siya natatakot? Tumingin siya sa akin. Tita, anong ginawa niya? Parang may tumulak sa puso ko. Ito na.
Ito na ang sandaling kailangan kong sabihin ng totoo kahit nanghinginig ang buhay ko. Pero bago ako makapagsalita, naglakad si Jerry palapit. Marahan. Isang hakbang. Dalawa. Parang liyo na papalapit sa mga tuta. Huwag kang makialam, Mario, kung hindi mo gustong magsisi. Wala akong sisisihin, sagot ni Mario. Sabay humarang sa harap ko. Hindi na kayo pwedeng lumapit sa tita ko. At doon, pumutok ang galit ni Jerry. Lumipad ang kamao niya diretso sa panga ni Mario. Nabigla kaming lahat. Narinig ko ang tunog. Isang malutong masakit na hampas na umalinggaw sa hangin. Bagsak si Mario sa lupa. Naninginid ang labi ko. Napasigaw si Clarita. Jerry, tama na! Sigaw ko. Pero hindi na niya kami naririnig. Lumapit siya kay Mario. Parang handa niya pang ulitin ang suntok. Agad akong yumuko para harangan siya. Lumuhod ako sa tapat ni Mario. Itinaas ko ang 2 kamay ko kay Jerry. Mahal, tama na. Tama na. Bulong ko kahit naninginig ang boses ko sa takot at galit. Umangat ang tingin niya sa akin. At ang nakita ko sa mata niya ay hindi ko na nakita kahit kailan sa buong buhay namin. Kawalan ng kontrol. At kawalan ng konsensya. At sa sandaling iyon, napagtanto ko. Wala na ang Jerry na minahal ko. At ang Jerry na kaharap ko ngayon ay handang manakit ng walang pagdadalawang isip. Nakaluhod pa rin ako sa tabi ni Mario habang si Jerry ay nakatayo sa harapan namin. Hingal, galit at parang may demonyong naguudyok sa kanya. Ang hamog ng gabi ay lamulutang, pero ang hangin ay mainit, mabigat at puno ng tensyon na parang sasabog anumang sandali. Tama na, Jerry! Pakiusap ko, nanginginig ang boses. Pero hindi niya ako naririnig. O baka ayaw niya talagang makinig. Tinuro niya si Mario, galit na galit. Anong karapatan mong makialam? Hindi mo alam ang totoo, bata ka. Alam kong sapat na, balik ni Mario kahit may dugo sa labi. Alam kong sinasaktan mo si tita. Napakuyom ang kamao ni Jerry. Lumapit siya muli. Lalaban na sana siya. Pero humarang si Aling Clarita. Buong tapang. Wala ka ng karapatan, sigaw niya. May ebidensya kami, Jerry. Lahat ng ginawa mo, nakuha namin. Napatigil si Jerry. 1 segundo, 2 segundo, at nakita ko ang unti-unting pag-iba ng mukha niya. Takot, pagkalito, galit, at ang pinakadelikado sa lahat, pagkawala sa sarili. Ebidensya? Mahina pero mabigat ang tono. Clarita, ibigay mo sa akin yan. Hinding-hindi, sagot niya, umatras ng kaunti. Kahit anong gawin mo. Doon na siya tuluyang sumabog, parang bulkan, parang hayop na nawalan ng tali. Ibigay mo, sigaw ni Jerry sabay lundag kay Clarita. Pero mabilis si Mario, kahit sugatan, tumayo siya at hinila si Jerry palayo. Nagkagulo kami sa madilim na gilid ng irrigation canal. May sigawan, may sapakan, may kalabugan ng mga paa sa daamo. Ako, hindi ko alam kung sino ang tutulungan. Ang pamangkin kong duguan, o ang kaibigan kong matapang, o ang lalaking minsan kong minahal. Sandali! Huwag! Sigaw ko, halos maputol ang lalamunan ko. Pero walang nakikinig. Wala nang rason. Wala nang pag-iisip. Hanggang sa may nadulas. Isang kalabog. Isang daing. Isang tunog ng katawan na bumagsak sa mababang putikan sa tabi ng kanal. Paglingon ko, nakita kong si Jerry ang nakadapa. Hawak ang gilid ng ulo niya. Nahihilo pero buhay. Si Clarita humihingal. Si Mario, nakayuko sa sakit pero nakatayo pa rin. Tahimik silang lahat. At doon ko napagtanto, ngayon ang pagkakataon namin para makatakas. Hinila ko si Mario,
Hinila ko si Clarita at sa unang pagkakataon sa gabing iyon, tumakbo kami. Hindi papalayo sa Jerry na kilala namin, kundi papalayo sa Jerry na kaya pala kaming patayin. At habang tumatakbo kami papunta sa kalsadang may ilaw, may dumating na tricycle. Huminto ito nang nakita kami. "Anong nangyari sa inyo?" tanong ng driver. Wala na akong boses, pero ang lumabas sa bibig ko ay sapat na para magpasimula ng hangganang kailangan naming tawarin. "Sa presinto, dalhin mo kami, ngayon na." Pagdating namin sa presinto, halos bumagsak ako sa sahig sa pagod at takot. Si Mario duguan ng labi. Si Clarita nanginginig ang kamay habang hawak ang bag ng ebidensya. Ang driver ng tricycle halatang nagulat sa sitwasyon pero bumaba pa rin para tumulong. Lumapit ang duty officer. "Anong nangyari sa inyo?" Pero bago pa kami makapagsalita, napansin niya ang pasa sa braso ko, ang dugo sa damit ni Mario at ang tuhod ni Clarita na may gasgas. "Teka, may nanakit ba sa inyo?" Tumango ako, halos maputol ang boses ko. Ang asawa ko! Agad kaming dinala sa loob ng presinto. Kinuha nila ang mga ebidensya, yung latrato, yung bote, yung tissue, pati ang lumang ballpen recorder. Nang patugtugin nilang audio, tumigil ang buong opisina. Narinig namin ang pagbukas ng pintuan ng kwarto, ang marahang paglapit ni Jerry, ang tunog ng bote, ang bulong niya. Hindi pa sapat. Nang natapos ang audio, tahimik ang lahat. Walang pulis na nagsalita, walang tumawa, walang nagtanong, hanggang sasabihin ng hepe, "Ma'am, hindi lang to pananakit, hindi lang to attempted poisoning. Ito ay murder attempt at matagal na itong ginagawa sa inyo." Parang nahulog ako sa upuan. Hindi dahil hindi ko alam, kundi dahil ngayon ko lang narinig mula sa bibig ng batas mismo. Sinamahan kami ng 2 pulis pabalik sa lugar kung saan namin iniwan si Jerry. Sa isip ko, baka tumakas na siya. Baka nagtatago na. Baka kung ano na ang ginawa niya. Pero pagdating namin doon, nakaupo siya sa lupa. Basa ang damit ng putikan, nakayuko, parang wala ng kaluluwa. Hinuli siya ng mga pulis. Walang kaingay-angay. Walang pagtututok. Parang wala na siyang lakas o wala na siyang reason para lumaban. Habang isinasakay siya sa police jeep, tumingin siya sa akin. Hindi galit ang nakita ko. Hindi rin pagsisisi. Kundi kawalan. Parang wala na akong kahulugan sa kanya. Parang proyekto lang ako na hindi niya natapos. At sa unang pagkakataon, hindi ako natakot. Hindi ako nanginig. Hindi ako umiyak. Tumingin ako sa kanya ng diretsyo at mahina kong sinabi, "Hindi mo na ako masasaktan. Tapos na." Lumipas ang mga buwan. Nagpagaling ako sa tulong ni Clarita, ni Mario at ni Ma'am Jocelyn. Unti-unting bumalik ang lakas ko, pati ang kulay ng buhay ko. At tuwing naiisip ko ang 7 taong impyerno, hindi ko na yun nakikitang bilang sumpa, kundi babala sa lahat ng kababaihang tahimik na naghihirap. Ito ang kwento ko. Kwento ng pagbangon, kwento ng katotohanan, kwento ng babaeng muntik mawalan ng buhay, pero hindi nawala ang lakas. Ako si Lola Erlinda, at hindi na ako biktima ngayon.